Pinirmahan na po ng mga mambabatas ang BICAM report para nga sa 2026 proposed national budget. Tinagurian pong makasaysayan ang naging deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa 6.3 trillion piso na halaga po ng ating proposed budget sa susunod na taon. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na live stream ang buong BICAM hearings. Para po sa budget sa susunod na taon, edukasyon daw ang nakakuha ng pinakamalaking alokasyon na aabot sa 960 billion pesos. Sa sektor po naman ng kalusugan, prioridad daw po ang zero balance billing sa mga pagamutan at pagpapalakas sa PhilHealth. Para po sa sektor ng agrikultura naman, popondohan daw po ang pagpapatayo na mas marami pong farm-to-market roads at irigasyon. Ayon po kay Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian, isa sa malaking pagbabago pagdating po sa pambansang budget ay ang paglalahad ng detalye sa bawat proyekto. Nakatakda pong ratifikahan ang 2026 budget ngayon pong araw para sa huling review ng mga probisyon nito bago ipadala sa palasyo para pirmahan ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, aminado po ang palasyo na wala pang ang usapan kung sino-sino nga ang ipapalit sa mga nagbitiw na miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI December 26. Nang magbitiw na sa komisyon si ICI Commissioner Rosana Fajardo. Sinundan niya si dating DPWH Secretary Babe Singson na nag-resign na rin noong December 3 at si dating Special Advisor Benjamin Magalong na unang umalis noong Setyembre. Sa ngayon po itanging si dating Supreme Court Associate Justice Andy Reyes na lamang ang natitirang miyembro ng komisyon. Dahil sa pagbibitiw ng tatlong opisyalis ng ICI, iginiit ni Senator Ping Lacson na dapat nang madaliin ang pagpasa sa panukala na magtatatag ng bago at mas makapangyarihang investigation panel sa ilalim po ng Senate Bill No. 1512. Planong gawing permanente ang itatayong Independent People's Commission o IPC. Hindi naman daw po bababa sa 5 cabinet secretary at ilang pang undersecretaries ang nabigyan ng bilyong pisong allocables sa ilalim po ng 2025 budget ayon kay Senador Pamphilo Ping Lacson. Ayon kay Lacson, galing ang mga nakita niyang pangalan sa mismong dokumento ng yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Bagamat walang direktang pinangalanan, isa raw sa ikinagulat ni Lacson ang nakitang alokasyon para sa isang ES na aabot sa 8 billion pesos. Meron daw higit na 30 billion pesos na inilaan para po naman kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan habang tatlong sekretary po ang meron daw tig 2 bilyong piso. Wala pang pahayag po ang palasyo tungkol dito pero una po sinabi ng Malacanang na dapat ding imbestigahan kung paano nga daw po nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ang naturang sinasabing Cabral files. Samantala, handa naman daw saluhin ng Office of the Ombudsman ang trabaho ng ICI kapag binuwag ito. Kasunod ng sunod-sunod na pagbibitiw ng ilang miyembro ng komisyon. Ayon po sa Ombudsman, hindi raw dapat ikabahala ng publiko ang resignation ng tatlong opisyales ng ICI. Dahil natural lamang daw ito lalo't binuo lamang ang komisyon sa kasagsagan ng transition period kung kailan wala pang itinatalagang bagong ombudsman. Ang git ng Ombudsman, binuo ang ICI para mabilis na imbestigahan ang flood control scam. Ngayong nasa pwesto na si Ombudsman Boying Remulla, tiniyak po nila na aaksyonan ang lahat ng nai-refer na kaso ng ICI. Asahan na raw ang mas marami pang personalidad na makakasuhan sa mga paparating na araw dahil dito. Sa iba po namang mga tampok na balita, umakyat po sa 112 na ang mga nabibiktima ng paputok bago pa man po sumapit ang pagsalubong sa bagong taon. Sa tala nga po ng Health Department, karamihan po sa mga kaso galing sa National Capital Region, Ilocos, Central Luzon at sa Western Visayas. Halos kalahati po naman ng mga naputukan ay puro bata na edad 14 pababa. At dahil dyan, muli po inuulit po ng DOH ang paalaala na mag-ingat at umiwas na lang daw sa paggamit ng mga paputok. Nakahanda na rin po ang mga gamit sa ilang pong ospital para nga sa mga mapuputukan. Gaya po na lamang ng ilang pamutol at panlinis sa mga sugat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!